sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa gabi po na to, sama-sama po tayo magpalinis, magpasiyasat sa ating Panginoong Diyos. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo. Naghahangad ang paglilinis mo. Ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo. Naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, Panginoon. Mo ako, o Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhatain. Tanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso ko. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo. Naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo. Naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhatain. Tanging sa'yo lamang inihain. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhatain. Tanging sa'yo lamang inihain. Santa, linisin mo, Panginoon. Linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhatain. Tanging sa'yo lamang inihain. Pintig nito'y luhatain. Pintig nito'y luhatain. Tanging sa'yo lamang inihain. Pintig nito'y luhatain. Tanging sa'yo lamang inihain. Sinighamin, magsambit ka ng papuri para sa ating Panginoon. Magpalinis ka ng puso natin, ng isipan natin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Nagpapasiyasat kami, Panginoon, sa gabi nito.
linisin mo yung aming mga puso. Ikaw ang naghari, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Anuman yung mga karumihan, anuman yung mga nagawa namin kasalanan, Panginoon, patawad po, Panginoon. May nagagawa kami mga hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Patawad, Panginoon. Maliit man ito ang malaki, nasabi man na nagawa, patawad, Panginoon. Nangingi kami, Panginoon, ng patawaran. Patuloy, Lord, na sa aming mga buhay, ikaw yung mapapurihan, ikaw yung makita, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga nakasalumuha, Panginoon, ikaw yung makita sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Sa gabi na to, pinataas namin, Panginoon, yung aming gawain, ang inyong gawain, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw yung mauna sa bawat isa. Itago mo, Panginoon, yung bawat isa. Patuloy, Lord, na naman ang gawa ng kaaway sa pangalan ng Panginoon Jesus, wala siyang karapatan dito, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw yung maghari. Patuloy na ikaw yung itaas sa gabi na to, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo yung bawat isa sa aming mga gagawin pa, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Buksan mo yung aming mga puso at isipan sa inyong mga salita. Nawa, ang aming maririnig na ito ay may sa buhay namin, Panginoon. Magamit namin sa pang-araw-araw ng aming buhay. Patuloy, Lord, na sa aming pananalangin, ikaw yung siyang magbigay ng kalulunan sa bawat isa. Na ang kinapangin namin yung katugunan sa aming mga dinadalangin. Sa iyo yung papuri, sa iyo ang pagdakila, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Bigyan po natin ang papuri, palakpak ang ating Panginoon Diyos sa gabi na ito. Amen and amen. Yan, sa gabi na ito, yan, ang lahat ng sinasabi sa atin ng Diyos ay tapat. Amen po ba? Yan, sa gabi na to, sama-sama tayong umawit, magbigay papuri para sa ating Panginoon Diyos. Sige po, kapatid, palakpak mo ang
Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kailangan ko ay pag-ibig mo. O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan mo. Ikaw ang dahil. Ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihaambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking darama. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay na langit ang nadarama natin kapag ang Diyos ang ating kasama sa bawat araw. Patuloy po tayo sa ating presensya ng ating Panginoon Diyos. Awitin natin ito ng buong puso, ang bawat lyrics na ating awitin. Nawawitin natin ito ng buong puso at ito ang maging pintig ng ating mga puso. Parang alon sa dagat. Alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatihan mo, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, ditong landas ay sa dilim. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatihan mo, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, ditong landas kami ang hain. Kami ang hain at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong
na walang kapantay, na walang hihigit sa pagmamahal ng Panginoon sa amin. Salamat sa bawat araw, sa pag-iingat mo, sa paggabay mo, Panginoon, sa amin. Patuloy na samahan mo kami sa bawat araw. Ikaw yung siyang manguna, Panginoon. Ikaw ang siyang madakila sa aming mga buhay. Sa lahat ng aming ginagawa, ikaw yung itaas, Panginoon. Patuloy na salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na aming pinangahawakan. Dakila ka, Panginoon, dakila ka. Makapangyarihan ka sa lahat. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng iyong mga anak. Ikaw ang maghari sa aming mga puso. Walang sino man, anuman ang mga gawa ng kaaway sa pangalan ng Panginoon Jesus. Alisin mo ito, Panginoon. Alisin mo ang mga bagay na nakapaglalayo sa ating Panginoon sa iyo. Alisin mo ito, Panginoon. Ikaw lamang maghari sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa mga awitin mo na napakadakila, napakaganda. Salamat, Panginoon, sa mga lyrics na ito na aming pinangahawakan. Alam namin na mga kantang ito ay magbibigay papuri, Panginoon, sa inyo. Patuloy na sa gabi na ito, ikaw yung nadakila, ikaw yung napapurihan namin, Panginoon. Sa iyo lamang namin itinataas ang lahat. Sa iyo namin ibigay ang matamis na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Sa Diyos po ang papuri. To God be all glory. Yan. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Napakasarap umawit para sa ating Panginoon. Yan. Sa mga awitin pa lang talagang sobra na tayo magpasalamat. Yan. Sabi nga po kanina, di ba? Parang alon. Yan. So kung titingnan po natin yung alon, walang hangganan ng kanyang di ba? Hindi natin alam kung saan talaga siya ay matutungo eh. Yan. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Yan. Sabi po dito, sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan. Sa gabi nito, nais ko pong iparating sa inyo ang aming mga pasasalamat. Yan. Meron lang po akong tatawagin. Yan. Isa pong ABF at saka isang YBF po. Siguro po, pangunahan po muna ng ABF po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yan, tunay nga po ang Panginoon natin ay tapat kailan pa man. No? Yan, nung nag-meeting po tayo nung October 10 ba yun? At nag-i-sked nga para dito po sa prayer watch at sa Thanksgiving. Gusto ko nang volunteer para ayun maging isa ako sa magsasalita nga dito para sa pagpapasalamat. Pero sabi ko, naisip ko saka na lang sa huling sa huling prayer watch na lang ng taon nito ng 2021. Ayun po, na-discern ng ating kapatid na talagang ayun, nag-uumapaw na yung pasasalamat at kailangan na pong pakawalan na rin. Ayan po. Una po yan, yung talagang pinanghahawakan kong verse, sinasabi po sa awit 121, verse 2, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yan, yun ang verse na
pinanghawakan ko dahil syempre una kang sa kanya tatakbo kapag may problema, di ba? And yan pangalawa sa ating mga kapatiran. Ayan, sige po, hindi ko ayan, kabain yung intro. And sa mga hindi pa po nakakaalam, ipapaalam ko na. Ayan, last year pa lamang po, ayan, nag-umpisa na yung problema sa aming pamilya. April, yun, 2020. Nakaramdam na po ako ng hindi maganda para sa aking anak na lalaki. And kaya naman, hindi na ako nag-atubili na papuntahin sila kay, yan, last Friday yata ng April yun. And papuntahin ko sa rehab para mag-inquire para kay kuya niya. Yan, sa kuya namin. So, dahil pandemic po, kasagsagan ng pandemic noon, hindi mo basta-basta makakapag-admit doon po sa rehab. Yan sa madaling salita po, na-involved yung anak ko alam niya na, sa drugs. And ang haba ng buwan na natinis namin, kasi nga tuwing tatawag ako sa liyang, hindi talaga pwede. Dahil maraming kaso pa ng COVID, hindi sila basta-basta nag-a-admit. So yun, babalik-balik ako sa munisipyo kung paano bang gagawin. Hanggang sa, ayun po, lumuwag ng konti sa rehab. And December 21 po, doon ako nag-ayos ng mga papel. Napakahirap din para sa isang pamilya na may ganong kaso na kasama mo sa bahay. Every time na aalis ng bahay, ng gabi lalo na, talagang hindi ka mapapalagay. Isipin mong uuwi pa bang maayos or makakauwi pa ba? Yun po, maraming nangyari. Nandun na magsusuicide nga. Nakita ko na, ayun na, July 1 nun na may tali, may ginawa siyang tali para magbintig na ganun. Kasi hindi niya na daw kaya. Ang hirap dahil may mga bumubulong sa kanya, may mga kumakausap na ganito ganun. Naalipin din siya ng depression, hindi na nakakapasok sa trabaho. Yan, maganda na nga yung trabaho sa munisipyo, yan sa complex, at hindi nga hirap, pero yun, ilang buwan siyang hindi pumasok. So, ayun po, na hanggang masasabi ko talaga na mahirap yung araw-araw namin na magkasama. Yan, yung inuuntog yung ulo niya sa pader. Dito. Tapos, kapag naligo, inaabot po ng 3 oras sa banyo. Talagang babad na yung mga kamay niya, yung katawan niya. And kaya po, pansamantala, nag-stay muna si Kate sa staff house nila. Kasi nga, malilate lagi. Inaabot si kuya ng ganong oras sa banyo, kailangan pumasok ni Kate ng before 8, nandun pa siya sa banyo. So, yun po, napakarami rin nangyari, pero yan, purihin ng Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Ayan. Nito pong January 7, naipa-admit ko na po siya sa rehab. At ilang buwan na ba siya? 9 buwan na po siya doon. And yan, salamat sa Panginoon siguro, yan, next month po, masisend out na siya. And marami siyang natutunan. Naramdaman ko naman yung pagsisisi niya. Baka kung hindi ko raw siya ipinasok doon, hindi niya naalam kung ano yung buhay niya ngayon dito sa labas. Napakarami pa namang nahuhuli dito ngayon, lalo na sa townside doon sa May-Amin. So, ayun po, sa tulong ng kapatiran, yan, nagbigay po sila ng suporta bago ko dalhin doon yung anak ko. Yan, sa mga gamot naman yan. Yan, natulungan din po ako ni Esther Lauren ng may kung ilang buwan din yun, na hindi ako namimili ng gamot.
And sabi ko nga, saan ko ba pwedeng gamitin yung istorya na to? Sa tithes and offering ba or dito? Kasi talagang yung pagbabayad ko rin buwan-buwan. Ayan. Nagbabayad po ako ng 4,000 a month doon. Tapos, yung mga snacks, ayan, naghahatid pa rin kami ng mga pagkain niya. Ayun, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya kay Kate na naghahatid po doon. Yan, gamit yung motor. And ako po, nangihiram na lang din ng service dito sa barangay. Nitong dalawang nito ng October, ako na yung naghahatid. Napakaraming ginawa ang Panginoon, bagamat dumaan sa mahirap na proseso ng buhay, ay sa dulo nun, may pagtuturo, kumbaga may naturuan yung anak ko na talagang magbago. Sabi nga, ayun po yung last na pag-uusap namin, kasi tuwing Sabado naman may nagkakausap kami. Sabi niya, salamat ma dahil hindi mo ako binitiwan. Kahit lagi tayo nag-aaway noon, kahit nababastos na kita, ang dami ko ng kasalanan nagawa sa'yo, pero nandyan ka pa rin. Sinuportahan mo pa rin ako. So, yun. Ramdam na ramdam ko yung pagsisisi niya. Ngayon, may mga picture nga po ako isinesan na talagang malaki na yung pinagbago niya. Siyempre, wala nang sigarilyo, wala nang tikim-tikim ng kung ano pa man. Kaya maayos na po yung pangangatawan niya sa ngayon. Yan, sa Diyos na makagagawa po ng lahat na maaari nating isipin, yan, sa Kanya lang po tayo, yan, maaari humingi ng tulong. And, ayan po, isa pang nagiging kalakasan po yung verse, ay yung sa Hebrews 4:16, chapter 4, verse 16. Tama ba? Kaya po tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Yan, may Diyos po tayo natatapuhan, kaya sa oras ng pangangailangan ay sabi niya, huwag tayong mag-atubili. Huwag ka nang magdalawang isip. No? And yan, sabi ko nga nung dumarang kami sa prosesong ganun, matatapos din ang lahat ng to. Kaya dahil sinabi niya, yan, kagaya nga po sa kanta, dahil sinabi niya, na naging ko rin yan, araw-araw kong pinapatugtog yun. Yan, isa po yun sa patunay na ang panalangin po ay malaki ang nagagawa. Yan, sa mga kabataan na, ayun. And sorry nga po sa ibang intercessor dahil medyo may kasilanan po yung una. Kaya hindi ko nasabi sa inyo kaagad na sabi ko, darating din yung tamang time para, eto nga po, hindi lang sa intercessors ko na sabi ko, hindi sa inyo na lahat. Kaya sa mga kabataan na hanggang may iwasan po yung bisyong ganun, huwag na nating hayaang alipinin po tayo yun po yung pinagbabawal na gamot. Napakalaki po kasiraan sa katawan ang mangyayari po sa katawan ninyo kapag sinubukan nyo pang gamitin yung drugs na yun. So, yun lamang po dahil yan, sa ginawa po ng Panginoon sa aming buhay, hindi niya naman po kami pinagkulang. And ayun po, may mga kapatid, salamat po sa buhay ng mga kapatid niya, ng dalawa ko pang anak na nagtatrabaho dahil yan sa suporta nila na yun po, talagang buwan-buwan, naghahatid kami ng pambayad doon. Hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Sabi ko nga po nung linggo, patuloy at patuloy yung biyaya, yung grasya po ng Panginoon ay amin pong nararanasan kahit na ito po, nasa time pa tayo ng pandemic. Yan, sa Diyos po ang papuri, maraming salamat po sa inyo at sa mga panalangin po ng aking ka-prayer partner, yan, sila Pastor, yan, sila Sister Lauren.
And ayun po, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Pasasalamat ko lang po na sa Panginoon Diyos ay sa patuloy ko sa pang-araw-araw po sa pagmamahal na pinakagawa na po sa amin. At ang papasalamat din po sa Panginoon Diyos sa pag-aalaga sa aming naligo. Sa pagkatama po ng mga naligo po. At magpapasalamat din po sa mga pagkatao na pinipili ko sa mga. Salamat po sa mga nagpasalamat. Yan, naiyak naman ako. Praise God po, isa pong prayer, answer prayer. Yan, glory to God po. Yan, so talaga pong walang imposible po sa Panginoon. Kaya yan, ako din po mag-isa din sa magpapasalamat. Yan, inuna ko lang po sila. Yan, salamat po dahil sabi nga dito sa lahat ng pagkakataon. Yan, kagaya nga po na nangyari kay Sister Brenda, hindi na naman poro dun sa masaya ka, kundi sa mga sitwasyon ay pwede mong ipagpasalamat kasi sa huli doon, andun yung tagumpay. So, salamat po sa Panginoon. Yan, sabi nga, 1 year na mahigit yung pandemya ito. Pero salamat sa Lord kasi andun yung patuloy niyang pagpo-provide sa amin, ng aming mga pangangailangan. Yan, sabi ko nga, salamat kasi kahit pandemic po, meron po silang trabaho. Salamat sa Panginoon kasi tuloy-tuloy po yung trabaho nila ni Alex sa ni Yayan. At salamat din po sa buhay po ng aking anak na si Sandra, yan, kay Joven, na kahit po meron na silang pamilya, andun pa rin po yung pagtulong nila sa aming mga magulang. Salamat sa mga anak na nagbibigay buhay para sa amin. At higit sa lahat, salamat din po sa mga apo. Yan, lalo na po kay Siker, kahit nakakapagod, pero yun, nakakatuwa na po. Sila po yung nagbibigay inspirasyon pa rin sa amin bilang mga lolo't lola. Yan, salamat din po sa pandemyang ito. Yan, sabi ko nga po, nagkaroon po kami ng family altar. Every 6:30 po, sama-sama po kami nananalangin. Yan, nakakatuwa lang po kasi si Siker talagang nasasanay na po siya. Yan, kanina nga po sabi niya sa amin, sama daw siya kahit itatabless niya. Nung makita niya ako nagbili, sama din daw siya. Anong gagawin mo dun, Apo? Go-worship daw po siya. So nakakatuwa po kasi pag sinabi po namin church, alam niya po mag-worship. So salamat po kasi doon sa pamamaraan na yun, sabi ko nga ang pandemic, ay meron pong magandang idinudulot sa iba. Kasi nagkakaroon po ng bonding yung buong pamilya. Kasi noon walang pandemic, may kanya-kanya po sila eh. Hindi po natin sila mahagilap dahil nga po bawal ang lumabas, nagkaroon po ng time ang bawat isa. So salamat po sa Panginoon sa buhay, kalakasan, kalusugan, pag-iingat, maging sa kagalingan po na ipinagkaloob po sa pamilya na nagkasakit man mga ilang buwan noon, pero yan, salamat po sa Lord niya. Salamat sa karunungan din po sa mga anak na nag-aaral, nagtatrabaho. Salamat po sa Panginoon. Yan. Alam ko po marami din, ilan din po sa inyo ang gusto magpasalamat. Yan. Pero yan, tayo po tayo at iusal po natin yan sa Panginoon. Sabihin po natin yan. Ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong mag-usal ng mga pasasalamat para sa ating Panginoon. Sige po, para pangmakasan ko po kayo pagkatapos. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon, purihin ka. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Lord, bilang isang mananampalataya sa isang iglesia ito, Lord. Salamat sa Great Commandment Christian Church family, sa pamumuno ng ating pastor, sa mga leaders, sa mga members na pinagkakatuto sa iglesia ito. Maraming salamat sa mga pamilya namin na
Tunay nga po, kulang ang salitang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon. Kulang at kulang ito sapagkat sa bawat minuto ng aming buhay, Lord God, tunay nga po na pinatutunayan mo kung gaano ka katapat, kung gaano ka kadakila sa amin. Sa pagising pala lang namin sa umaga, Panginoon, isa na itong pagpapala. Kaya naman marapat namin ipagpasalamat ito, Lord, na hanggang ngayon kasama namin ang aming mga mahal sa buhay, na hanggang ngayon meron kaming lakas, meron kaming mga tinig upang ipagsigawan sa buong mundo na meron kaming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord God, maraming salamat sa kalakasan at pag-iingat mo sa bawat araw sa amin. Purihin ka, Diyos, sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Gandang po sa ating lahat. Tunay nga na napakasarap po na marinig sa bawat isa dahil lalo na nga po yung mga nagbigay po ng katotoo ng kanila po pasasalamat sa ating pong Panginoon. Amen po. Lahat po pagka tayo ay pinagpala. Yan, napakaganda rin po mga ating pong babasahin ngayon, mga talata. Meron po mga hawak na Biblia, yung mga aking mga kapatid. Yan, naman po version po yan. Yan, babasahin po natin ng sama-sama at ating po pagbubulay-bulayan. Matatagpuan po natin yung ating po mensahe po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa ating matatagpuan po natin doon sa aklat po ng Mateo, chapter 5. Yan. Mateo chapter 5 verse 3. Hanggang 12. Yan po yung ating pong pagbubulay-bulayan. Hindi nga ay na mayroon po ibang sali na nakalagay po dyan ay dito po kinuha ko ngayon yung mapalad. Di ba? Mayroon isa yung pinagpala. Isa akin yung sa appointment yung pinagpala yun nakalagay doon. Kaya nga po, handa na po ba tayo? Nakita na po ba bawat isa? Yan, sa Mateo 5, chapter 3, verse 3 hanggang 12, basahin po natin na sabay-sabay. Ready, go! Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat haaluin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagliliking matupad sa kalooban ng Diyos sapagkat pagkakaloob sa kanila ang kanilang nangingikhig. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakatulog, kasundo sapagkat sila'y tuturing ng Diyos ang mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat nakakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin nalikura kayong mga tao, pinag-uusig at pinagbibigkaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Verse 12, magdiwang kayo at magalat sapagkat malaki ang gantimpala sa langit, gayon din ang ginagawa ng tao ng propeta na unas sa inyo. Purihin po yung Panginoon sa kanya pong mga salita sa gabi po na ito na ating pong pagbubulay-bulayan. Tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng gabay sa ating pong Panginoon. Ang manaling Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa gabi po na ito na muli kami po ay dinako sa inyong sambahan upang kami po ay makapakinig, mapagbulay-bulay po namin ang iyong mga salita na ito po Panginoon na ihatid mo sa amin po ngayong gabi po na ito. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat. Ihanda mo yung aming mga puso, aming mga isipan po Panginoon, at buksan niyo po ito at yung mga salita po na ito ay patuloy Lord na maging isang inspirasyon po namin na kami po ay napakapalad po Panginoon sa lahat ng mga tao po Panginoon na aming po mga nakasalamuha dahil
bilang isang iyong anak po, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na pagkalooban na kami ng karunungan sa gabi po na ito, at ikaw po ang siyang patuloy na pumagitna po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Di po ba? Sabi nga ay, sa kabila nga po ng mga marami po nating nabasa, ng mga kalungkutan o yung mga aba, yung mga sabi nga bilang isang anak ng Panginoon, tayo po ay tinuturing na mapalad. Amen po? Hindi po swerte. Nakalagay po sa Biblia mapalad. Kaya wala pong swerte. Kaya nga sabi nga ay napakapalad po natin at nakilala po natin yung ating pong Panginoon. Amen po? Yan, ano sinasabi po doon sa verse 3, yan, mapalad ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? Sabi nga ay, talagang, sabi nga, ang mga kapatid na Brenda kanina, di ba? Yung sa kabila ng kanyang pong mga pinagdaanan, patungkol doon sa kanyang anak, di ba? Hindi siya sumuko. Napakapalad ng ating kapatid po na ito dahil isa siyang anak ng ating pong Panginoon. Ayan po, siya po ay isang nakakilala sa Panginoon. Yan, purihin po yung Panginoon. Patuloy pa rin po natin sila ipag-pray. Sama po natin sila na nawa pagka dumating po yung panahon na yung kanyang pong anak ay makalabas doon po sa Rehabilitation Center. Yan, nawa makasama po natin sila dito. Ayan po. I-click po natin yun, malaking pagbabago po yun dahil naman din po natin yung mga nangangasilwa doon po sa mga ganyang rehabilitation center, hindi po nawawala dyan yung isang pastor. Yan, mayroon po mga pastor na ginagamit po dyan, kaya nga po patuloy pa rin po natin siyang ipag-pray. At ngayon, yung minsan ay pinakita ni Sister Brenda na picture ni Kuya, yan, talagang maganda rin ang katawan niya. At higit sa lahat, magandang lalaki na siya. Umahabol na siya sa akin. Yan. Kaya sabi nga, napakapalad po. Wala po nga inaasahan kundi yung ating pong Panginoong Diyos. Yan po. Bless po ba tayo ron? Dahil tayo po, kaya sabi nga ay wala tayo ibang inaasahan kundi yung ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, bless daw po tayo pag yung Diyos lamang po. Sa Diyos lamang po tayo umaasa at natatanggap nga daw po natin yung ating pong mga pangangailangan. Lalo nga po yung mga hinihingi po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po. Mapalad po tayo na kapag yung lahat ng ating pong idinadalangin sa Kanya, dito ba yung lahat po ng ating mga prayer requests, ito po ay tinutugon ng positive ng ating pong Panginoon. Amen po. Kaya nga masasabi nga na bless po tayo doon na napakapalad po natin. Yan, pinagpala po tayo dahil sabi nga ay nasasaksihan po natin kung paano siya kumikilos sa ating pong mga buhay at kung paano daw po natin tinatanggap yung lahat ng ating pong mga pangangailangan na binibigay ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po. Dahil kasi nga, nakakilala po tayo sa Kanya lang po tayo maasa. Yan, lahat, kaya nga po, yung lahat po mga ating po mga tinatamasa, yung mga binibigay po sa atin, yan po, yung nanggagaling po sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po. At yung maging yung, sabi nga, lahat ng mga pinapanalangin po natin, yan talagang bilang isang anak ng ating pong Panginoon, talagang ipagkakaloob po niya po ito sa atin. Amen po. Sabi nga ay manalig lang po tayo. Sa Diyos lamang po tayo laging umasa na anuman po yung mga dumating na sitwasyon sa ating pong mga buhay ay meron po tayong Diyos na napakalaki doon po sa atin. Mas malaki pa doon sa ating pong mga inaasahan o mga ating pong tinataglay-taglay ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Amen po. Sa Diyos lamang po tayo laging umasa. At yung sinasabi natin po doon sa verse 4, mapalad yung mga nagdadalamhati. Yan, sabi nga, nagdadalamhati ka na, mapalad ka pa. Yan, bakit daw po? Sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yun po yung sinasabi doon sa verse 4. Diba? Sabi nga, sa kabila nga po, mga ating po mga kalungkutan, kung meron na po tayong mga nangyari po sa atin na talagang napakalungkot, gaya niya, yung sa ating pong kapitbahay, alam ko, malungkot sila.
dahil nawala yung kanilang pong pag-review pamilya. Kaya po, nung nakita ko nga din po yung post na po na yun kahapon, yun, kasi po friends din kami ni Elena, kaya nga po, yun, nakibalita ako yung kahapon nga lang din daw po nangyari pagka wala po ng kanilang pong tatay. Kaya nga po, sabi nga nasa oras po sila ng pagdadalang hati, yan, patuloy po natin na isama din po sila. Dahil isa rin po sila sa mga nakikita, sabi nga ay meron silang concern dito po sa ating kapaligiran, sa ating pong iglesia na kapag ka po meron pong mga kakaibang kinikilos nung dito, yan, sila din po nagbibigay ng impormasyon. Kaya nga po, patuloy din po natin silang idalangin. Yan, sabi nga, kapag dumaraan daw tayo sa mga pagsubok at naroon tayo sa mga matitinding pagdadalamhati, yan, ang kailangan po natin, doon po tayo tumawag sa ating pong Panginoon. Amen po. Kaya nga po, dito sa verse 3 kanina, na wala tayong ibang inaasahan kundi yung ating pong Panginoong Diyos. At dito nga po, sa panahon nga po ng ating pong mga kalungkutan, sa panahon nga po ng ating pong mga pagdadalamhati na yan, kinakailangan po na tayo po ay tumawag sa ating pong Panginoon. At sa sandali nga daw po na maranasan natin yung paghipo ng ating pong Panginoon, dahil sa daw nga po ay lumalapit po sa Kanya. Sabi nga yung nagdadalang ating kalooban, yan po ay maiibsan. Diba? Mapapalitan po yan ng kagalakan. Yan, mapapawi nga daw po yung hirap ng ating pong mga kalooban. At mapapalit nga po dyan ay kagalakan. Alam po natin, dahil kasama natin yung Panginoon at siya yung magbibigay po sa atin ng kahariwan. Amen po ba? Kaya pa nga po sa verse 5, nasabi po dyan, mapalad yung mga mapagpakumbaba. Yan, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Yan, palad po nun, o napaka sarap po nun na tayo po ay laging mapagpakumbaba. Yan, sabi nga, ang pagpapakumbaba na hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung kinikilala natin kung saganang ating sariling magagawa ay hindi natin mapagtatagumpayan yung mga pagsubok natin sa buhay o sa mga pagsubok na ating pong mga nararanasan o doon sa mga mahihirap na sitwasyon, di po ba? Sa mga ganito nga po pagkakataon, matutuklasan daw po natin na siya ang sa atin ay nagbibigay po ng lakas ng ating pong Panginoon. Yan, at sa ating pong pagpapakumbaba, yan, talaga pong yung mga pagnanasa at yung mga kakayahan daw po ay hindi upang hindi yung ating pong kalooban, kundi yung kalooban po ng ating pong Panginoon yung dapat po masunod. Yan. At sa verse 6, sinasabi po, mapalad yung mga nagugutom at nauuwaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Yan. Sabi nga, kahit tayo daw po ay nasa tama at hindi natin makakamit yung mga katarungan, yan, sa sandali binibigay niya yung kanyang mga salita, yung Biblia, at ito po ay nilalagak daw po natin sa ating puso. Yan, magagawa natin sundin yung kanyang mga sinasabing bakit hindi na lang ninyo hayaan nagawan ko kayo ng masama. Yan, subalit ang sinasabi natin po doon sa unang Korinto 6:7 ay yung sinasabi po na bakit hindi na lamang ninyo ako hayaang madaya kayo. Kaya nga po, sabi nga, sa sandali nga daw po, tayo po ay mga nagugutom o nauuhaw sa katwiran, yan, tayo po ay bubusugin ng ating pong Panginoon. Sabi nga, sino daw po yung makagagawa nito kung hindi daw po tayo pinaghaharian ng Diyos o hindi po pinaghaharian ng Diyos yung isang tao. Kaya nga, sabi, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa po ng Diyos. Yan po, sinasabi po yan. Yan, sa verse 7, sinasabi naman po, mapalad ang mga mahabagin. Yan, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Sabi nga, iba daw po yung kahabagan sa awa, ay yung kahabagan doon sa naaawa.
Yan, ito po yung dahil po yung kahabagan daw po, ito po ay galing sa ating pong Panginoon na inilalagak yung damdamin po natin, yung tayo po ay nahabag at ito po ay inilalagak na daw po sa ating pong mga puso. Sabi nga, tiyak na may dalang bunga kapag ating sinasagawa ang kanyang ipinapagawa dahil ang papuri at karangalan ay babalik sa ating pong Panginoon. Sabi nga, may nanitulad pa, parang patak daw po ito ng ulan na kapag pumatak sa lupa, ito po ay may sisibol na halaman. Ayan po. Sabi nga ay, sabi nga, pagka talagang pumatak yung ulan, nakikita naman po natin, di ba, halimbawa, dadaan po yung tag-araw. Talagang makikita natin, tigang na tigang yung mga lupa, yung mga damo, halos nanunuyo na. At pagka biglang pumatak yung ulan, lalo na yung sa unang pagpasok ng tag-ulan, di ba, talagang makikita po natin, biglang sibol na lang, ay nakaaraw lang, di ba, biglang sibol. Yung mga damo, lalo na yung panayang ligaw, yung mga saluyot, di ba? Yan, sabi nga kaya po ako, nung natuklasan ko din, na kapag pala nagtanim ng saluyot, yung buto, sa buto, bababad po muna natin sa mainit na tubig. Kasi hindi siya basta-basta tutubo, hanggang isinabog mo lang siya, hanggang hindi siya nauubanan, hindi siya tutubo. Pero kailangan mahinitan talaga muna siya at pagka nabasa siya ng ulan, yan doon siya tutubo. Yun po yung hiwaga ng saluyot, buto po ng saluyot. Kaya nga po, ibig ko na sinasabi, na kapag yung awa daw po ay buhat ito po sa laman o sa emosyon. Ang kabutihan ginagawa natin sa isang tao at ang nagiging ganti po nito ay ang masama. Kaya nakakadarama din daw po tayo ng pagsisisi at pagkadala. Di ba, kung minsan naawa ka na doon sa isang tao, hindi ka nahabagan, naawa ka. Bandang huli, kung minsan, di ba, kinaawaan mo na siya, tinulungan mo na siya, bandang huli, ito pa yung masama. Di ba? Meron po mga pangyayari po na gano'n. Kaya kung minsan, nagkakaroon pa ng pagsisisi, sana hindi ka na naawa sa kanya, pinabayaan mo na siya sa gano'ng sitwasyon. Kaya nga po sinasabi, iba po yung pagkahabag doon po sa awa. Kaya nga po, sinasabi din po doon sa Galatians 6 verse 9, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat kayo ay aani kung hindi kayo magsasawa. Kaya nga po, kung dumating naman daw po tayo na may pangangailangan, hindi na tayo bibiguin dahil nga po, sinabi po niya, magi sa awit 112 verse 6, ang taong matuwid, hindi mabibigo, di malilimutan kahit isang saglit. Yan, awit 112 verse 6. Yan. Sinasabi naman po doon sa ating pong verse 8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan, tunay nga na makikita po ng ating pong mga spiritual na paningin kung paano kumikilos o kung paano gumagawa ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po? Kapag daw po tayo ay meron pong malinis na puso at tayo po ay nakakilala o patuloy po natin kinikilala yung ating pong Panginoon. Yan, sabi nga ay makikita po natin yan kung paano gumagawa po yung ating pong Panginoon para po sa ating pong buhay. At sa paglapit naman din po natin ay meron tayong malinis na puso at meron tayong malinis na kalooban. Yan, kaya nga po, dahil sa kasalanan, ito po yung nagiging hadlang upang ang kanyang mukha ay ibaling natin palayo sa ating pong Panginoon. Amen po. Pag-aralan natin ng nakaraang linggo, di ba, marami pong mga bagay na naglalayo po sa atin doon sa paningin po ng ating po, yung pagtingin po natin doon po sa ating pong Panginoon. And then nga po, unang-una nga po din ang kasalanan at yung mga mundong gawain. Kaya nga po, isa po yan sa mga humahadlang po sa atin para po mawala po yung focus po natin doon sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga ginagawang paglilingkod po sa Kanya. At ang sinasabi naman po sa verse 9, yan, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay tinuturing na mga anak ng Diyos. Amen po?
Sabi nga ay hindi tayo troublemaker, kundi tayo po ay peacemaker. Meron mga kaguluhan o meron mga sitwasyon na may mga nagkakagalit-galit, hindi tayo nakikisawsaw doon o hindi tayo nagbibigay po sa kanila na nag-uudyok sa kanila na lalo silang magkagalit, kundi tayo po ay gumagawa ng kapayapaan o yung tayo po ay nagbibigay ng kapayapaan, hinahanap natin yung kapayapaan para yung mga tao na nakikita po natin na nagkakaroon po ng mga alitan, yan, ginagamit po tayo ng Panginoon upang makahanap nga po ng kapayapaan o ng mapayapa po natin sila o may bigay po natin yung nararapat para po sila po ay hindi magkaroon po ng pagkakagalit-galit. Sabi nga, we are blessed kung magiging sanhi tayo ng kapayapaan. Amen po ba? Pinagpala po ba tayo kapag tayo po ang nagiging sanhi ng kapayapaan ay binibigay po natin. Yan, sabi nga po doon sa Santiago 3 verse 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan itinatanim ng taong may bigin sa kapayapaan. Santiago 3 verse 18. Yan. Sa verse 10, sinasabi po, mapalad yung mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Yan. Sabi nga, sino po ba yung sumusunod dito sa kalooban ng ating pong Panginoon? Amen. Di po ba? Ang makakamtan nga daw po natin, kapag tayo po ay sumusunod sa kanya pong kalooban, yan. Nung hindi sa ating po mga pansariling kalooban, yan, mapapabilang daw po tayo doon sa kaharian po ng langit. Kaya sino po ba yung gusto na mapabilang sa kaharian ng langit? Amen. Di po ba? Sabi nga, kung dumadanas daw po tayo ng hirap, o kung dumadanas daw po tayo ng mga tiisin, dulot ng mga pag-uusig at walang katotohanan ng mga akusasyon, dahil sa mga pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan, tayo daw po ay mapalad kabilang dito sa kanya pong kaharian. Kaya nga po, tayo nga po ay patuloy na sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kung yung sinasabi po sa atin, diba? Yung mga Diyos, yan po yung sundin po natin bilang isang anak ng ating pong Panginoon. Amen po? Yan, verse 11, dalawa na lang. Napalad ng mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Yan, naranasan niyo na po ba yun? Na tayo po ay nakakarinig ng mga pag-uusig o na tayo ay nakakadinig ng mga pintas? Yan, kasi ka, nag-born again ka. Kaya ganyan yung nangyari sa'yo. Di ba? Mayroong lalong-lalo na nga po, yung ikaw po ay bago-bago na nakakilala sa ating pong Panginoon. Di po ba na bago-bago mo palang naging isang Kristiyano, yan, dumanas ka ng mga pagsubok o dumanas ka ng mga problema. Yan, kaya yun mga sasabihin sa inyo mga hindi mananampalataya, di ba? Yan, kasi ka, nag-born again ka. Kaya ganyan ang sinapit ko. Kung ano yung mga marinig natin na mga salita, mga panlalait, nang dahil lamang doon po sa pagsunod po natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, ano po yung sinasabi po doon sa kanya pong mga salita sa unang Pedro, chapter 2, verse 21. Sabi nga, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos, sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Amen po? Sabi nga ay talagang lahat po na-idemo na po na sa atin ng ating pong Panginoon. Yung mga mapagbigay, yung ikaw po ay mahabagi, yung ikaw po ay hindi madaling magalit, yung ikaw po yung naghahanap ng kapayapaan. Yan, lahat na po binigay na po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya sabi nga, kaya tayo ay mapalad kung nakakaranas tayo ng hirap ng loob at pagtitiis dahil hindi natin ginagantihan daw po ng masama yung mga gumagawa po sa atin ng masama. Amen po? Kaya sabi nga ay yung mga nagpaparatang po sa atin, yung mga lumalahit po sa atin, o yung mga umuusip po sa atin, at nagpaparatang nga daw po na kasinungalingan sa atin, dahil nga daw po doon sa ating po mga ginagawang pagsunod sa ating pong Panginoon.
Kaya nga po, napakapalad po natin. Kung na lang sabi nga, kung makakadinig mo tayo ng gano'n, ng mga pandalain, ng mga pag-uusig po sa atin, yan, magpangako po yung Diyos na tayo po ay napakapalad ng mga tao po gumagawa po nito na tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoon. Yan. At so doon po sa verse 12 sinasabi, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Yan, di po ba sa langit, ano man po yung mga pag-uusig, o ano man po yung ating pong mga kinakaharap ng mga negative. Yan, sabi nga, encourage po tayo, magsaya kayo at magalak sa Panginoon sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa ng mga tao, ng mga propeta na nauna sa atin o na nauna sa inyo. Sabi nga, magalang tayo kung lumalakad tayo sa tamang daan na nais ng Panginoon na dapat po nating lakaran. Amen po? Ang daan daw po na ito, di po ba? Yung makitid, dahil sinasabi niya po doon sa Mateo chapter 7 verse 14, sabi niya, makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Amen po? Talagang ang buhay ng isang Kristiyano, sabi nga sa kanta, di ba? Masayang tunay. Pero po, ang buhay ng Kristiyano ay talagang napaka-masalimot din. Di po ba? Marami kang pinagdadaanan ng mga negative. Pero focus lang po natin yung ating pong paningin, yung ating pong ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po? Ano man po yung ating pong mga ginagawa, lagi sa ating pong kapwa, dapat mabigyan po natin ng papuri yung ating pong Panginoong Diyos na buhay. Amen po? Dahil po doon sa ating pong mga ginagawang paglilingkod po sa Kanya. Sabi nga sa ating pong pagtatapos, sa Diyos ang papuri at pasasalamat dahil kung hiwalay po tayo sa Kanya, yan, wala po tayong magagawa. Pero kung siya po ay sumasa atin, walang mahirap na bagay para hindi po natin magawang masunod ang Kanyang kalooban na ang dulot ay buhay na walang hanggan. Yan, ano po yung sinasabi doon sa Santiago 2 verse 17? Yan, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Yan, sa Santiago 2 verse 17. Kaya nga po, nahahayag sa ating pong mga buhay ang bunga ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. O yung ating pong Panginoong Jesus ay dapat po nabubuhay po sa bawat isa po sa atin bilang Kanya pong mga anak. Amen po? Kaya purihin po yung Panginoon sa Kanya pong mensahe ngayong gabi po na ito. At patuloy po tayo na dadako sa ating pong pagpapanalangin sa yung ating pong mga prayer request. Yan. Gaya din po mga ating pong palaging ginagawa. Yan. Tatayo po tayo dito para po dun sa ating pong mga prayer item na hawak-hawak po. Yung prayer item na sinend po sa atin ng ating pong kapatid. Amen po? Yan. Tayo po tayo. At paunahan ko po kayo sa ating pong pananalangin ngayong gabi po na ito. Yan, naiatas din po sa akin ngayong gabi po na ito, mga kapatid. Sama-sama po natin na ipanalangin yung ating pong Pangulo sa kanya pong pangunguna dito po sa ating pong bansa na kung meron mga ilang buwan na lang po yung kanya pong gagawing panunungkulan at yung dahil din pong halalan. Sige po, tayo po ay panalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabi na ito, sa mensahe po Panginoon na ipinagkatiwala mo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Panginoon. Alam po namin na anuman po yung mga salita o anuman po yung aming po mga naririnig na hindi maganda po Panginoon. Alam po namin na ito po ay kami po ay naglilingkod sa iyo ng buong katapatan at hindi po kami matitinag po Panginoon at kami po ay magpapatuloy na maglingkod para po sa iyong kapurihan lamang po Panginoon. Maraming salamat at sa gabi din po na ito, patuloy po namin itinataas yung aming pong mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte po Panginoon. Sa alalabi pa po ilang buwan ng kanya pong panunungkulan ay patuloy Lord, nadalangin po namin na patuloy din po siyang palakasin, bigyan po siya po Panginoon ng kalakasan ng kanya pong physical na pangangatawan, karunungan po Panginoon sa kanya pong ginagawang pamumuno sa aming pong bansang Pilipinas. Kasama po ng kanya pong mga gabinete po Panginoon, mga senador,
mga congressman po, Panginoon, mga secretaries, patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila po, Panginoon, ng matapat na paglilingkod at patuloy na yung kagandahan, yung pagtaas ng aming pong ekonomiya ay patuloy, Lord, na maranasan na po ito ng aming pong bansang Pilipinas sa kabila po ng aming pong nararanasang pandemic. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil po namin, meron ka pong ginagawa na pagbabago sa aming pong bansa, yung pagbaba po ng kaso po ng COVID-19, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin na gumagawa ka po, Panginoon, upang yung pandemic po na ito ay mawala na po sa aming pong bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, ito po, initikla po namin na matatapos po yung aming pong nararanasan ng pandemic na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ngayon din po, Panginoon, lalapit din po namin sa iyo, yung nalalapit po namin election po, Panginoon, ng national, maging yung local election po, Panginoon. Patuloy, Lord, na yung mga kumakandidato po na ito, tinataas po namin sa iyo, at ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po sa kanila ng karunungan, sa kanila po mga gagawin, kanila po mga agenda, sa kanila po mga gagawin patungkol po sa kanila po gagawin pamumuno sa aming pong bansang Pilipinas, sa aming pong mga probinsya, pati sa aming pong mga bahayan po, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang magbigay po sa kanila ng matapat na paglilingkod bilang isang lingkod bayan po, Panginoon. Serbisyo publiko po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na kanila pong bitiin at paglingkuran po, Panginoon, yung sambayan ng Pilipino. Kaya naman po, Panginoon, sa iyo po namin tinataas ito sa darating pong election po, Panginoon, sa darating pong Mayo, nawa po, Panginoon, maranasan po namin yung kapayapaan ng gaganaping election po na ito po, Panginoon. Ikaw po siyang tinatagubilin po namin sa iyo po, Panginoon, lahat po ng aming po mga ihalal ay naaayon po sa iyong kalooban po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sa pananalangin, yan, ngayon naman po idulog natin sa Panginoon yung ating pong bayan ng Limay, yung ating pong alkalde, si Mayor Nelson David, gayon din po ang vice-alkalde, si Vice Richie David, yung kanya pong mga SB members, gayon din po yung sa ating pong barangay. Ano po, ayan. Sige po, sama-sama po tayo dumulog sa panalangin. Diyos naming Ama, dahil alam niyo po, Panginoon, ang sitwasyon na mayroon po yung aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, na nowadays ay bumaba na rin po yung bilang ng COVID cases. Kaya salamat, Panginoon, alam po namin na ito ay magpapatuloy sa pagbaba hanggang sa mawala na pong lubusan ang COVID cases po dito sa aming bayan ng Limay. Patuloy nga po, Diyos, na pagpalain niyo po ang buhay ni Mayor David, ganyan po si Richie, na patuloy, Panginoon, maging yung kanilang mga sangguniang bayan, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom sa pamamahala po sa aming pong bayan. Ganyan din po magkaroon po sila ng wisdom para po sa crisis management na katulad po nito. Patuloy, Panginoon, na nawa sa bawat desisyon na kanila pong gagawin para maging maunlad ang aming pong bayan, ikaw nga po ang patuloy nilang sangguniin. Salamat sa iyo, Panginoon. Alam ko po na yung mga Kristiyano, yung mga na nakapaligid po sa kanila ay patuloy po na bibigyan po sila ng nababahaginan po sila ng iyong mga salita. Kaya patuloy, Panginoon, na ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay naaayon po sa iyong banal na kalooban. Dalangin din po namin ang patuloy na pagbibigay o pagdami po ng mga patrabaho dito po sa aming bayan upang ang mga mamamayan ng bayan ng Limay ay nadudoon, Panginoon, ng kasapatan, Panginoon, sa paghahanap buhay. Maraming salamat po maging sa aming barangay, Barrio Luz, Panginoon. Patuloy na ikaw din po magpala kay Kapitan Boy, gayon din po sa kanya po mga kagawad, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy na pagkaisahin mo po sila, patungo, Panginoon, sa adhikain na pauna rin po ang aming barangay. Purihin ka, ikaw po may taas, may tanghal sa kanilang buhay, at patuloy, Panginoon, na inaangkin na po namin ang tagumpay
ng aming pong bayan ng Limay. Ito pong aming dalangin sa iyo, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Ating naganapin natin Thanksgiving anniversary sa November 14. Yan, sige po, sama-sama po tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami Panginoon sa gabi na ito. Patuloy na nilalapit namin sa inyo yung gaganapin namin Thanksgiving anniversary. Patuloy na nagpapasalamat kami Panginoon na sa simbahan na ito pinakita mo Panginoon kung gaano katapat at kung gaano kadakila Panginoon sa simbahan na pinipinong-iniwan Panginoon yung simbahan na ito, pinagpapalang mo Panginoon anumang sitwasyon na nararanasan ng simbahan na ito, hindi mo ito iniwan po Panginoon. Patuloy na dinadalangin namin sa gagawin namin pananabahan sa Thanksgiving anniversary, nilalapit namin ito sa inyo Panginoon, sa mga miyembro na dadalo, patuloy na pangunahan niyo Panginoon sila, patuloy na andun yung puso na handa magpuri, magpasalamat sa inyo po Panginoon, patuloy na sa mga aawit Panginoon sa araw na iyon, patuloy ikaw yung madakila po Panginoon, pangunahan mo Panginoon yung mga gagamitin mo sa araw na iyon, sa mga magbabahagi na inyong mga salita kay Pastor Tito Reyes, patuloy na kayo siyang mag-ingat sa pagdapas sa kanya sa inyong sambahan, sa kanyang ibabahagi na inyong mga salita, patuloy na itagay po Panginoon siya sa inyong banal na likuran. Patuloy na salita mo lamang makita namin po Panginoon. Patuloy na hinahangin na Panginoon namin yung katagumpayan sa aming pagsasalangit Panginoon ng Thanksgiving anniversary. Sa ito namin tinataas ang lahat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yan, sama-sama naman po natin panalangin yung kabuuan po ng praise and worship. Lord, salamat po sa buhay na mga ginagamit ko po dito sa inyong bahay-sambahan. Idinadalangin po namin, Lord, mula sa mga umaawi, sa worship leader, sa mga musicians, maging sa mga dancer, maging po sa multimedia, para po sa online. Pinapagpasalamat ko po, Lord, yung pag-iingat at paggabay niyo po sa bawat isa sa pag-i-ensayo pa lang po, yung maging mga talentong binigay niyo po sa amin bilang praise and worship team, at maging mga kabahagi po sa inyo po namin at kayo po ang siyang maitaas sa aming pong pag-aawitan, sa inyo po ang kapurihan, kapasalamatan po. In Jesus' name, Amen. Ako natin panalangin yung bansang Israel. Hallelujah. Amin naman ang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat o Diyos. Minsan pa ay nilalapit po namin sa inyo ang bansang Israel. Panginoon, alam po namin na sabi niyo po sa iyong mga salita, ang sino mang magpala sa inyo ay inyong pagpapalain. Hindi lamang sa kami ipagpapalain mo, Panginoon, isang pribiliyo para sa amin bilang mga anak mo na maipanalangin ang bansa mo, Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ng bansang Israel ay patuloy niyo pong proteksyonan sa lahat ng anumang kaaway sa pangalan ng Jesus, maging ang mga iba't ibang bansa na kung saan andun, Panginoon, may mga hindi pagkakaunawaan. Lord, sa pangalan ng Jesus, ang kapayapaan ay sumakanila nawa. Dalangin po namin, Lord, na ingatan niyo po ang lahat ng mga anak mo sa lugar na iyon. Gamitin mo po sila, Panginoon, upang ang mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo ay tunay na tanggapin ka bilang sarili nilang tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat. Alam po namin, gamitin niyo po yung mga pamunuan ng bansang Israel. Pagkaisahin mo ang kanilang mga puso at patuloy, Panginoon, ang kaunlaran at hindi lamang, Panginoon, kundi ang lahat ng mga mamamayan ng bansang Israel ay tunay na makakilala sa iyo. Maraming salamat, Lord. Patuloy na pinagkakatiwala po namin sa inyo ang bansang Israel. Patuloy na ang masaganang biyaya, pagpapala ay kanilang maranasan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kasi po, napili pong idulog sa ating Panginoon ang 702 DCDS na hanggang ngayon ay lagana pa rin ang kanilang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Aming Ama,
makapangyarihan sa lahat. Amin pong itinudulog sa iyo, Panginoon, ang 702 DCAS, Panginoon, na patuloy amin naman na pagpalain mo ang istasyong radyo nito sa loob at labas ng aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin na nawa mo ay ang mga salita mo, ang mga ibinabahagi nito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na makarating dun sa mga tao, aming Ama, na higit sa mga lugar na andoon, Panginoon, yung kanilang buhay, na ikaw, Diyos, ang siya nilang ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng kanilang mga nararanasan ng kanilang buhay. Aming Ama, patuloy, Panginoon, na dalangin po namin na palakasin mo pa ang signal, Panginoon, ng kanilang istasyon na ito upang patuloy, Panginoon, na maabot ang mga kaluluwa, mga tao hindi pa po nakakakilala sa iyo. Gamitin mo, aming Ama, ang mga ginagamit po ng mga anak mo na nagbabahagi sa istasyon na ito. Patuloy na proteksyonan niyo din po sila sa anumang mga nararanasan mga sakit ng ito, Panginoon. Dalangin po namin na ilayon po sila, Panginoon, sa anumang mga sitwasyon na ito nararanasan po namin. Dalangin po namin na ikaw, Diyos, ang maging sentro at doon sa mga tao, Panginoon, na makakarinig nito. Nawa po, Panginoon, ay mag-isa puso at isipan nila ang lahat ng kanila pong maririnig na ayon lamang sa katotohanan ng mga salita, Panginoon. Patuloy aming Ama na maging sa aming mga tahanan, Panginoon, na andun yung mga tao, mga kamag-anak namin, mga mahal namin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Lord, gamitin mo ang mga istasyon na ito ng 702 DCES upang sila po, Panginoon, ay mabahaginan din na yung mga salita. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang istasyon ng radyo na ito upang andun yung mga magpapala na maging malakas ang kanilang buhay na patuloy na makinig sa mga salita mo ito, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, aming Ama, patuloy na pinagkakatiwala na lamang namin sa iyo ang lahat, Panginoon, na makakarinig ng mensahe mo sa programa nito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang panalangin sa tayong makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa presensya natin, Panginoon. Sama-sama po natin ipanalangin ang mga lingkod niya sa lugar na ito. Tayo po ang nalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. At patuloy po namin tinataas ang mga kapastoran na ginagamit niyo sa lugar na ito. Sa pangunguna po, Panginoon, ang aming residence pastor, Panginoon, ang si Pastor Dom. At sa mga kasama niyo po mga kapastoran sa lugar ng Balanga, kay Pastor Dan, kay Pastor Erwin, kay Pastor Jamie, maging kay Pastor Ambi, Panginoon. Patuloy na po, Panginoon, na tinataas po namin ang kanilang mga buhay sa inyo sa bawat araw, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay dahil sa kabila ng mga dumaan na pandemya, Panginoon. Hindi po sila sumuko, Panginoon, na makapagbahagi na yung mga salita. Nagpapatuloy po sila, Panginoon, sa gawa, Panginoon, ng mga social media. Salamat po sa kanilang mga buhay na laging nariyan, Panginoon, upang magbahagi na yung mga salita. Patuloy na po, Panginoon, na pag-ingatan niyo ang kanilang mga buhay, kasama po ang kanilang mga buong pamilya, maging, Panginoon, ang kanilang mga membro na sa araw, Panginoon, ng linggo na sama-samang pananambahan. Kayo po ang mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. Alisin mo, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa loob ng iglesia, kung di kayo, Panginoon, ang maghari sa bawat isa, Panginoon, kasama po ng aming mga pastor. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy na ibuhos niyo po, Panginoon, sa kanila ang mga masasaganang pagpapala, higit pa, Panginoon, sa kanilang mga inaasahan. Dalangin din po namin, Panginoon, sa buhay ng isa pang pastor namin, sa buhay ni Pastor Rodel. Ano man po, Panginoon, ang kalagayan niya sa panahon na ito, hindi po namin siya nakakasama. Pero Lord, ikaw din po nakatunghay sa kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, ang kalakasan, ang mga biyaya, Panginoon, ang patuloy na kagalingan, ay kanya din po maranasan, Panginoon.
patuloy na mga blessing ay kanila din po maranasan kasama po ng kanyang mga membro, Panginoon. Salamat Panginoon, maging naalala din po namin ang buhay na isa pa po na Pastor Edson, Panginoon. Salamat Panginoon sa kanilang buhay, nakaranas man po sila ng mga sitwasyon, mga pagsubok sa buhay ni Ate Ami. Pero Lord, salamat sa kadakilaan mo Panginoon sa kanilang buhay dahil hindi mo rin po sila pinabayaan. Kaya patuloy Panginoon, ang dalangin namin na pag-ingatan niyo po ang kanilang buong pamilya. Sa po namin, tinataas Panginoon ang kanilang mga buhay. Salamat po Panginoon sa mga pastor na ito na walang sawa na magbahagi na yung mga salita para sa amin. Patuloy na ang mga blessing Panginoon ay kanila pong maranasan. At lalatigit Panginoon ang mga spiritual po nilang mga buhay. Ilayon po sila sa gawa ng kaaway sa mundong ito. Silihan niyo po sila Panginoon ng inyong banal na espiritu sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming sakit panalangin sa tanging mga pangyarihan pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang po natin idulog sa ating Panginoon ng Body of Christ. Sige po, sabay-sabay tayo. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Pinapamanhin po namin sa iyo ang Body of Christ dito po sa bayan ng Limay, sa buong probinsya ng Bataan, sa buong Pilipinas, at sa anong dako ng daigdig, Panginoon, ang mga kapastoran din na ginagamit mo sa kanilang iglesia, pinamibilangan sa amang lugar sila nandun, Panginoon, ay ang pagkakaisa na kung paano sa iyo po nagsasubmit ang mga pastor, ay ganun din ang mga miyembro kinabibilangan ng bawat iglesia, ay ganun din, maging ganun din po sila sa kanilang pastor, Panginoon. Magbuklod po ng pag-ibig na nagagaling sa iyo. Ang suporta ng bawat miyembro sa kanilang mga pastor ay patuloy po na manahig sa kanilang sambahan at upang maiwasan ang pagkabaha-bahagi nito, Panginoon. Bagkus, manatili ang pag-ibig, ang pusong pagiging masunurin sa pastor. Salamat po, patuloy na i-shield mo po ng iyong banal na proteksyon, ng iyong banal na dugo, ang mga Body of Christ, Panginoon, upang mas lalo pang umigting at maging matatag ang iglesia, Panginoon, at upang ang iyong mga salita ay manatili po ay sa buong daigdig at ang mga miyembro, mga pastor, ay nandun po na masapakan lagi ng pag-ibig na nagagaling sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos, purihin ka sa Body of Christ, sa lahat, Panginoon, dito man o sa manla, sa anumang dako ng daigdig, nandun, Panginoon, ay manatili sa iyong pag-ibig. Purihin ka o Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo sa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At hayaan niyo po muna na basahin ko sa inyong harapan ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa oras na ito. Sabi niya sa Genesis chapter 18 verse 23, sabi niya, umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. 23, tinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Yan, naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Amen po? Sabi sa 32, sa katapusan, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin mawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ni Yahweh. Amen? Higit tayo sa 10 mga kapatid, kaya patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos at itulog natin sa oras na ito ang calamities and disasters. Sige po tayo po lahat. Hallelujah. Purihin ka o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala kami, Panginoon, sa mga salita, makapangahawakan po namin ito o Diyos. Ang iyong proteksyon sa buong lungsod ng Bataan, sa buong bayan na ito, Panginoon, maging sa buong Pilipinas at sa buong mundo
naniniwala kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong mga himala. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso na hindi mapangyayari yung mga ganitong mga bagay sa paglindol, malalakas na bagyo, sa matataas na baha, maging sa pagputok ng mga bulkan. In Jesus' name, patuloy, Lord, na mararanasan po namin ang iyong proteksyon. Mararanasan po namin ang iyong pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam po namin, Lord, na iningatan niyo na kami noong unang paman, Panginoon. At salamat sapagkat may pangako ka, Panginoon Diyos. At ito ay, Panginoon, ay patuloy po namin pangahawakan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sapagkat alam po namin na may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Sa lugar na ito, Panginoon, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, iningatan niyo na ang lahat ng matuwid at lahat ng tapat sa iyo, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Inaangkin po namin ng tagumpay sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sabi po natin ang mga small groups po na. Yes, Lord, ito po yung pinapasalamatan ka namin, Father God, sa gabi na ito, Panginoon. Salamat. At pinagtipon-tipon niyo po ulit kami and pinapanalangin po namin ang mga small groups, Panginoon, sa mga leader, hanggang sa members, Panginoon, kada small group na ito, Father God, alam po, may ginagawa kayo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa ginagamit mong social media para makapagtipon-tipon kami, and salamat, Father God, sa mga buhay na kasali dito sa Panginoon. Dinadala po namin na soon makapag-piso-piso din po kami, Panginoon. Ito po ang aming samat na lahat sa pangalan ng Jesus. Bukas po sa ating pananalangin, basahin ko lamang po yung sa Ephesians chapter 6 verse 18. Yan. Sabi po dito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hirap ng Diyos. Hindi po sa lahat sa pagkabasa. Yan, patuloy na idulog po natin yung kapatiran po natin na may mga karamdaman. Sa mga nanonood po sa online, yan, mga nakakaranas po ng karamdaman sa gabi ito, alam po namin na walang imposible sa Panginoon. Siya po ang magpapagaling sa inyo. Yan, patuloy na natin idulog at dalangin po natin sila. Aming Diyos na buhay at dakila, maraming salamat, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, na makapatiran namin na nakakaranas, Panginoon, ng masamang pakiramdam. Tunay nga, O Lord, Ikaw, Panginoon, yung nakakabatid sa buhay nila sa oras na to. Makapatiran namin na sa balik ng karamdaman. Lord, alam po namin, Panginoon, na yung mapagpagaling mong kamay, Panginoon, siyang patuloy na magpapagaling sa buhay ng bawat isa kanila, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, magkaloob ng kanilang kagalingan, Panginoon, sa oras na to. Alam po namin, Panginoon, na sa aming pagsamo, paghiling sa gabi nito, Panginoon, may ginawa ka ng Panginoon at gagawin pa sa buhay ng aming mga patiran. Lord, sa oras na to, Panginoon, Ikaw ang siyang humipo sa buhay nila, Panginoon. Sa kanilang mga pinansyal na pangailangan, Panginoon, Lord, kayo patuloy na magkaloob, Panginoon. At sa lahat ng mga doktor, Panginoon, na ginagamit mo sa buhay nila, Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil Ikaw po, Panginoon, ang nagkakaloob ng karunungan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa kagalingan na pinagkaloob mo na sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa oras po ito, Panginoon, patuloy na nilalapit namin ang lahat, Panginoon, ng aming GCC family, Panginoon. Sa bawat tahanan, Panginoon, patuloy na Ikaw lamang ang pumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, Ikaw, Panginoon, yung nakakaranas ng mga sitwasyon
sa t-shirt. Nakapagbigay na po ba tayo? Yan. Kung hindi po magbigay na po tayo, tapos yung bayad po natin. And November 7 po yung sa t-shirt, yung bayad po. Yan. Yung announcement po po. Ayun, praise and worship team, yan, may practice po tayo bukas. And 12 po ata yun, band practice, tas yung whole team 2 p.m. po. Yan, may meeting po yung ating mga YBF. Yan. Dito po sa ating bahay sa back. Yan, ano pa po? Wala na po. Sige po tayo lahat. Yan, pamawasan po tayo ni Pastor John. Sige po mga kapatid, dapat po tayo sa ating mga pangguling mga panalangin, ang lakas na panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po Panginoon, kami po ay nagpupuri at papasalamat sa iyo sa gabi po na ito na binigay niyo pong tagumpay sa aming pong naranasan po Panginoon, sa aming pong prayer worship po Panginoon sa gabi po na ito. Lord, maraming salamat sa mga kapatid na dinako niyo po sa lugar na ito na ito po siya patuloy na nag-ingat po sa kanila. Kaya naman po Panginoon, maging sa aming pong pag-uwi ay patuloy Lord, nagpaunin po namin ang iyong pag-iingat at protection po Panginoon hanggang sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan. Maraming salamat po Panginoon, maging sa aming po ay dinulong sa iyo, sa aming po mga pansarili po namin kahilingan, maging yung aming po mga prayer item na idinulong po namin sa iyo, Lord. Maraming salamat sa katundunan na patuloy niyo po pinagkakaloob sa aming po mga dinadalangin po na ito sa iyo po Panginoon. Kaya naman, kami po ay patuloy na nagbibigay ng mga papuri, pasasalamat para po sa iyong kadakilaan po Panginoon. Sa gabi po na ito, patuloy Lord, na ingatan po yung bawat isa po sa amin, yung tagumpay, patuloy po namin maranasan, maging sa amin po gagawin pamamahinga, pagtulog po kayo sa magdamag, ingatan niyo po yung bawat isa po sa amin at gisingin po kami bukas ng umaga, na doon po yung panibagong lakas ng aming pong mga physical na pangatawan. Magamit din po namin ito po Panginoon para po sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo po Panginoon. Maraming salamat. Salamat po Panginoon. Nawa ay taglay ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.